niyang kamatayan ngunit nagulat na lang siya na nabuhay siya muli sa katawan ng isang sanggol na nagngangalang Dolen. Nakatira sila sa maliit na nayon ng Veren na sakop ng Arcrest Kingdom. 16 na taon nang lumipas ay nakabukod na siya sa kanyang pamilya dahil sa kanilang nayon ay masasabing nasa hustong edad na ang isang tao kapag tumuntong na siya ng 15 taon. Isang araw habang namimingwit sila ng kanyang kuya na si Dylan ay nabanggit ni Dylan ang nakatakda niyang pag-iimbestiga sa latian. Ito ay matapos nilang mapansin ng biglaang pagkawala ng mga lizards isang buwan na ang nakakaraan. Dahil maraming ginagawa ang garrison ng nayon ay nagboluntaryo siya na gawin ang pag-iimbestiga. Makalipas ang ilang oras pagka-uwi niya ay tinawag siya ni Eri dahil magsisimula na umano ang kanyang pagsasanay sa mahika sa kanyang guro na si Maguro. Bagamat malakas ang kanyang offensive magic ay mahina naman siya sa magical medicines. Nang pauwi na siya ay nakasalubong niya ang kanilang village chief kasama ang isang noble na si Christina na pansamantala muna umanong maninirahan sa kanilang nayon. Minabuti niya na bisitahin ang kanyang mga magulang dala-dala ang iilang isda na nahuli niya kanina at mga pananim niyang gulay. Dito na din siya naghapunan kaya napag-usapan na din nila ang nakatakda niyang pag-iimbestiga bukas sa Tal-Ian. Dahil nag-aalala sa kanya ang kanyang ina ay sinigurado niya sa mga ito na uuwi siya ng ligtas. Kinabukasan ng umaga ay inihatid pa siya sa gate nila Balan para ipakita ang kanilang suporta sa gagawin niyang misyon. Pagkadating niya sa latian ay nalaman niya na mahina na ang water elemental's power na siyang isang dahilan bakit hindi nakakayanin pa ng mga lizards na manirahan dito. Ilang sandali lang ay bigla siyang may narinig na ingay at ito pala ay isang lamia. Tuwang-tuwa ito na mag-isa lang siya kaya kaagad itong nagsasayaw para sana akitin siya. Ngunit bigla na lang may halimaw na nagpakita at buti na lang ay mabilis siyang nakakilos para iligtas ang lamia. Isa pala itong Mud Earth Elemental kaya naisip din kaagad ni Dolen na ito mismo ang rason bakit nawala ang mga lizards. Nagpakilala siya sa lamia kaya nagpakilala din ang lamia sa pangalang Selena. Dahil kilalang gumagamit din ng mahika ang mga lamia ay naisipan ni Dolen na makipagtulungan kay Selena para talunin ang Mud Earth Elemental. Pumayag dito si Selena kaya inabangan nila sa unahan ng Mud Earth Elemental. Pagkabigay ni Dolen ng hudyat ay nagpalabas si Selena ng kanyang alaga para pigilan ang halimaw. Bagamat nakawala dito ang halimaw ay sapat na ang oras na naibigay ni Selena kay Dolen. Nilagyan ni Dolen ng Dragonic Magic ang kanyang espada dahilan para mailigpit niya kagad ang halimaw. Napagpasyahan ni Dolen na magpalipas ng gabi dito kasama si Selena kaya naikwento na din ni Selena kung bakit siya naririto. Naghahanap pala siya ng mapapangasawa dahil may tradisyon ng mga Lamia na kapag sumapit sila sa ika-17 taong gulang nila ay kailangan nilang lisanin ang kanilang lugar para maghanap ng mapapangasawa. Nabanggit din ito na isa ding tao ang kanyang ama na nakilala lang din ng kanyang ina sa paglalakbay. Marami pa silang napag-usapan dahilan para mas maging komportable na sila sa isa't isa. Kinabukasan ng umaga nang magpapaalam na sila sa isa't isa ay naisip ni Dolen na bigyan si Selena ng life energy dahil alam niya na gusto ito ng Lamia. Ngunit nabigla dito si Selena kaya napaisip siya na baka sobrang lakas lang ng Dragon's life energy. Pagkabalik niya ng nayon ay sumailalim din siya kagad sa pagsasanay sa magical medicine kasama si Eri. Dahil dito ay naisipan ng pamilya ni Eri na imbitahan na din siya na sumama sa kanilang pananghalian. Habang nagdadasal na sila ay dito niya lang napagtanto na matagal na din pala nung huli silang magkita ni Goddess Myrail. Katapos niyang kumain ay dali-dali siyang pumunta kina Albert para naman sa pagsasanay ng mga bata. Ilang sandali lang ay may naramdaman siyang presensya ng halimaw sa kagubatan. Kaya pagsapit ng dilim ay mag-isa niya itong sinuri at nagulat siya dahil ito pala ay si Selena. Ang buong akala niya ay papunta ito ng timog para maghanap ng asawa. Ngunit nahirapan pala ito ng sobra dahil tinatakbuhan lang umano siya ng mga nakakasalubong niya. Naisip ni Dolen na patirahin na lang din si Selena sa kanilang bayan. Nag-aalala dito si Selena baka matakot lang sa kanya ang mga kanayon ni Dolen pero ayon kay Dolen ay mayroon na din naman silang kasamang mga demi-human sa kanilang nayon. Nakaisip ng plano si Dolen at ito ay mag-iwan si Selena ng mga pagkain sa nayon. Sinunod naman ito ni Selena pero sa ikatlong araw ay nabahala na sila Balan. Dahil may iilan ang nakakita kay Selena habang ginagawa niya ito ay nalaman na nila na isang Lamia ang may kagagawan nito. Ipinaalam nila ito sa village chief pero ang ipinagtataka nila ay kung bakit kaya parang binibigyan sila ng pagkain ng isang Lamia. Gayunpaman ay iminungkahi pa din ni Balan na iligpit ang Lamia. Dahil rinig ni Dolen ang usapan nila Balan ay nalaman niya na hindi pala madali para sa mga tao na pagkatiwalaan ng isang halimaw. Biglang dumating si Eri para ipakita kay Maguro ang resulta sa fortune telling.
Katulad ng naunang resulta ay masasabi pa din ni Maguro na isang magandang pangitain ang pagpapakita ng Lamia. Dahil dito ay kaagad na pinuntahan ni Dolan si Selena para sa final phase ng kanilang plano. Kinabukasan ng umaga ay nagsagawa sila bala ng outdoor training pero sa pagkakataon na ito ay nagtipon-tipon ng mga importanteng tao sa nayon katulad kina Captain Balan, Vice Captain Malaida at Priestess Leticia. Ito ang hinihintay ni Dolan dahil kasama ito sa plano nila ni Selena. Plano niya ay makita ng mga taga-nayon kung paano siya iligtas ni Selena at sa pamamagitan nito ay malaki ang posibilidad na mag-iba kaagad ang tingin ng mga taga-nayon kay Selena. Ilang sandali lang ay biglang dumating ang isang kawal para ipaalam kina Balan ang paparating na armored bear. Kaagad na pina-address ni Balan ang lahat dahil alam niyang hindi nila ito kakayanin. Ang problema ay nakita nito ang kanyang anak na si Toro. Alam ni Dolan na hindi niya makakayang mailigtas si Toro kung hindi siya gagamit ng kanyang dragon powers pero nagulat ang lahat nang biglang magpakita si Selena para protektahan sila ni Toro. Katapos ay ginamit nito ang kanyang cursed eyes para utusan ang armored bear na bumalik sa kagubatan. Kaagad namang pinalayo ni Balan sila Dolan kay Selena pero hindi umalis si Dolan at sinabihan si Balan na hindi siya aalis sa tabi sa nagligtas ng kanyang buhay. Tinanong ni Balan si Selena kung siya ba ang nagbigay ng mga pagkain na kaagad namang kinumpirma ni Selena. Katapos ay dito na siya nakiusap kung pwede ay payagan siya na manirahan sa nayon. Nang tinanong ni Balan si Leticia ay nagulat silang lahat dahil kausap na pala nito si Goddess Myrale. Katapos nilang mag-usap ay ipinaalam ni Leticia sa lahat ang umano'y hatol ni Goddess Myrale at ayon dito ay hindi umano masama si Selena. Dahil dito ay tinanggap na nilang lahat si Selena at kaagad din nila itong binigyan ng matitirahan. Tuwang-tuwa dito si Selena at sa wakas ay isa na din siyang ganap na residente ng Varen Village. Isang gabi nang makatulog na ang katawan ni Dolan ay ginamit niya ang kanyang astral form para bumisita kay Goddess Myrale. Naramdaman naman kaagad ni Goddess Myrale ang kanyang presensya kaya sinalubong siya nito. Pinasalamatan niya ito sa oracle na ipinarating nito kay Priestess Leticia para kay Selena. Napag-usapan nila ang bagong niyang buhay bilang isang tao at nakita niya sa mga tao kung paano sinusulit ng mga tao ang bawat araw na parang ito na ang kanilang huling araw sa mundo. Kinabukasan ng umaga ay may natanggap na sulat ang headmistress ng Magic Academy na si Olivia mula kay Christina. Si Christina ang tinuturing na pride ng Academy kaya binasa din kagad ni Olivia ang kanyang sulat. Naikwento niya ang mga nangyari sa kanya sa Varen Village simula nung unang araw niya palang dito. Hindi siya makapaniwala sa sobrang init ng pagtanggap sa kanya ng mga taga rito na parang bahagi na din siya ng kanilang buhay. Kahit ang pakikipagkaibigan niya kay Selena ay naisama din niya sa kanyang sulat. Kagad itong kumalat sa buong syudad ng Galoa dahilan para siya ang maging usap-usapan ng iba ding mga noble. Ang problema ay naging interesado din kay Selena ang isang mage na si Karen. Nais nito na dalhin si Selena sa Galoa dahil baka maging isang banta si Selena sa kanilang kaharian. Sakto namang dumating ang commissioner ng Northern Frontier na nakatalaga sa Varen Village na si Guda at sinigurado nito na susunduin nila kaagad si Selena sa Varen Village. Kinabukasan mismo ay nagtungo siya kasama ang ilang kawal sa Varen Village para sunduin si Selena at iharap sa Government General. Kahit sinabi na nila Dolan na si Goddess Myrale na mismo ang nagsabi na hindi masama si Selena ay hindi pa din ito naging sapat para pigilan si Guda. Dahil dito ay minabuti na lang ni Dolan na samahan si Selena papunta sa Galoa at buti na lang ay pumayag si Guda. Pagkaalis nila ay naisipan ni Christina na bumalik ng Galoa para kausapin si Olivia dahil alam niyang pwede nitong mapakiusapan ng Government General sa sitwasyon ni Selena. Ginamit niya ang Silphid Boost kaya ilang minuto lang din ay nakarating siya kagad sa Galoa. Nilinaw sa kanya ni Olivia na hindi ipapaligpit si Selena sapagkat may basbas ito no Goddess Myrale. At hindi din si Guda ang may gusto nito kundi si Karen dahil baka umano si Selena ang may kagagawan sa mga nawawalang mga babae. Habang mahimbing na ang tulog nila Dolan ay ginising sila ng isang kawal dahil gusto umano silang kausapin ni Guda. Nang makaharap na nila si Guda ay may mga sinabi ito sa kanila na siyang ikinagulat nila. Pagkadating nila ng Galoa ay sinalubong sila mismo ni Karen. Pinakain sila nito at nilinaw din sa kanila na wala umano itong balak na ipaligpit si Selena. Kagad namang nakipagkita si Guda kay Olivia dahil may mga kailangan umano itong sabihin kay Olivia. Ilang sandali lang ay dito na biglang nawala ng malay sila Dolan at Selena. Ngunit alam na pala nila Guda at Olivia kung ano ang pinaplano ni Karen kay Selena. Sinabi ni Guda kay Christina na si Olivia ang mage na salarin sa pagkawala ng mga babae sa syudad at ginamit niya ang mga ito sa kanyang forbidden magic para hindi ito tumanda.
Ngunit nagkaroon ito ng interes kay Selena kaya kailangan na nilang kumilos kaagad para iligtas si Selena. Nang isasagawa na sana ni Karen ang kanyang pinaplano kay Selena ay dito na bumangon si Dolan para pigilan siya. Base sa mga dugo sa Magic Circle ay masasabi ni Dolan na matagal na itong ginagawa ni Karen sa kanyang mga biktima. Hindi na ito naitanggi pa ni Karen at dito na din niya sinabi ang kanyang mga dahilan. Ilang sandali lang ay nagising na din si Selena at dito na nalaman ni Karen na may ibinigay palang magic item si Guda kina Dolan. Dito na biglang dumating sila Olivia at kaagad na iniutos ni Guda na palibutan si Karen. Ngunit hindi pumayag si Karen na magpadakip na lang basta-basta at dito na siya nag-transform sa pagiging halimaw. Pagka-atake niya sa mga kawal ay dali-daling ginamit ni Selena ang kanyang cursed eye para pigilan siya. Sinubukan niyang atakihin si Selena ngunit si Christina naman ang umatake sa kanya. Naglaban silang dalawa dahilan para mabigyan ng pagkakataon si Dolan na makapaghanda sa gagawin niyang atake. Nang matapos si Dolan ay pina-address niya na si Christina at dito niya na ginamit ang kanyang Celestial Javelins. Dahil sa barrier na kasama sa atake na ito ay wala nang nagawa pa si Karen para iwasan ito. Dahil sa mga nangyari ay nabigyan patuloy si Selena ng mga papeles na magpapahintulot sa kanya na manirahan ng legal sa Varen Village at makapasok ng malaya sa Galoa. Ipinalam naman ni Olivia kay Dolan na may gusto umano na makita siya. Ito pala ay si Denzel na siyang anak ni Maguro kaya dito na din ito nakilala ni Selena. Dahil andito na din naman sila ay naisipan ni Denzel na ipasyal muna sila sa syudad. Bago sila umuwi ay sinubukan ni Denzel na alokin si Dolan na sumali sa academy. Nakikita pala ni Olivia ang kanyang talento sa mahika at sayang lang kung hindi ito magagamit. Nararamdaman na pala ni Olivia ang kakaiba niyang espiritu at kung nais niya umanong gamitin ito para tulungan ng mga tao ay mas mabuti kung mahahasa pa niya ito sa academy. Hindi naman siya kagad nakapagdesisyon tungkol dito pero sang-ayon din siya sa mga sinabi nila Olivia. Isang araw katapos ng pagsasanay nila Dolan ay nabanggit sa kanya ni Christina ang plano nito na galugarin ang kagubatan. Nalaman niya na maraming malalakas na halimaw dito at gusto niyang subukan ang kakayahan sa mga ito. Para payagan siya sa kanyang pinaplano ay naisip niyang dahilan ng pagbabantay sa mga baboy ni Albert. Kasama sila Balan at dalawang kawal ay pinayagan siya na sumama sa pagpapastol. Napansin ng isang kawal na nahiwalay ang isang baboy kaya kaagad niya itong sinundan. Ngunit bigla na lang may umatake dito at ito pala ay kagagawa ng isang bladed tiger. Pagka-atake nito sa kawal ay nagawa pa itong maunahan ni Balan. Ngunit bigla namang may umatake din kay Balan at dito na sila narinig nila Dolan. Pagkadating nila Dolan sa kinaroroonan nila Balan ay inatake ni Dolan ang nilalang na aatake sana muli kay Balan. Alam ni Dolan na hindi ito isang ordinaryong halimaw lang kundi isa na itong demon na tinatawag na Zerts. Muli niya itong inatake at dito na ito tuluyang iniligpit ni Christina. Nakiusap si Dolan kay Christina na huwag munang ipapaalam sa mga taga-nayon ang tungkol sa demon na ito. Pagsapit ng gabi ay nagkaroon sila ng pagpupulong kasama ang village chief para pag-usapan ng mga nangyari kanina. Buti na lang din ay hindi ganong malubha ang kalagayan ni Balan na siyang sinigurado sa kanila ni Maguro. Alam ni Dolan na may hindi karaniwang nangyayari sa kagubatan kaya nagboluntaryo siya na mag-imbestiga dito. Pinayagan siya ni Maguro pero kailangan ay may kasama siya dapat. Gustuhin man ni Christina na sumama ay pinagbawalan siya dahil baka mapahamak pa siya at sila ang managot sa academy. Dahil gusto din ni Selena na sumama kay Dolan ay siya na lang ang pinayagan na sumama. Kinabukasan mismo ng umaga ay kaagad na lumakad sila Dolan at Selena. Ngunit nang papasok na sila sa kagubatan ay nakita nila si Christina kaya naintindihan kaagad ni Dolan ang gusto nitong mangyari. Wala na silang nagawa kundi isama na lang ito at maging katulong nila sa pakikipaglaban sa mga demon. Katapos nilang mailigpit ang maraming kalaban ay may nakaharap namang halimaw si Christina. Ngunit nagulat na lang si Christina na madali lang itong napaamo ni Selena. Alam ni Selena na nagugutom lang ang mga ito kaya minabuti nila na pasamahin ang mga ito sa kanilang pananghalian. Ilang sandali lang ay bigla na lang may tumilapon na diwata sa kinaroroonan nila. Nang pinulot nila ito ay dito na nagpakita sa kanila ang isang Zert. Bagamat nagawa nila itong mailigpit agad ay nagsidatingan naman ng mas marami pang Zerts. Nilabanan nila ang mga ito at dahil pinagtutulungan si Dolan ng dalawang kalaban ay napilitan na siya na gamitin ang kanyang dragon form sa isa niyang kamay. Habang abala si Christina sa kanyang kalaban ay bigla siyang inatake ng isa pang kalaban pero buti na lang ay tinulungan siya ni Selena. Kinausap nila ang diwata na nagpakilala sa pangalang Merle. Base sa mga sinabi ni Merle ay napaisip si Dolan sa posibilidad na mayroong mga malalakas na mga demons ang paparating.
Nabanggit ni Merle na mayroon siyang mga kasama at dito na naramdaman nila Dolan na napapalibutan na sila. Para magpakita ang mga ito ay ibinaba nila ang kanilang sandata at dito na nila nalaman na mga Wold Elves pala ang mga ito. Hinarap sila ng leader ng mga ito na nagpakilala sa pangalang Gio. Nagpasalamat ito sa kanilang pagligtas kay Merle pero kailangan umano nilang umalis kagad ng kagubatan dahil kasalukuyan hindi maayos ang sitwasyon dito. Naisip kagad ni Dolan na dahil ito sa mga demon troops at tama nga ang kanyang hinala. Inalok niya si Gio na makipagtulungan sa kanila na talunin ang mga demon troops. Sa una ay nag-alinlangan muna si Gio pero dahil may tiwala na ang kanyang kapatid na si Fio kina Dolan ay pumayag siya sa alok ni Dolan. Ngunit bigla silang nakaramdam ng malakas na pagyanig at ito pala ay galing sa mismong portal na konektado sa Demon Realm. Kagad na nakilala ni Dolan ang aura mula dito at ilang sandali lang ay lumabas mula dito ang mga miyembro ng 4 Demonic Knights na sila Rafflesia, Jellen at Geolod. Nabahala si Gio sa kapakanan ng kanilang village kaya ginamit ni Dolan ang Wind Axle para mabilis silang makarating dito. Kasalukuyan na palang inaatake ng mga Zerts ang Elf Village at di nagtagal ay dumating na din dito si Geolod. Sa isang atake lang nito ay naglikha kaagad ito ng matinding pinsala. Ililigpit na sana nito ang isang elf pero buti na lang ay napigilan ito ng floral spirit na si Diadora. Hindi naman naging madali kina Dolan ang makabalik kaagad sa elf village dahil sa maraming Zerts na nakakasalubong nila. Naisip ni Dolan na gamitin na ang mga magic crystals na nakuha niya sa Mad Earth Elemental para maubos kaagad ang mga kalaban. Isa-isa nila itong ginamit at sa sobrang lakas ng kanilang mga atake ay namangha na lang si Gio. Nang ililigpit na sana ni Diadora si Geolod ay dumating naman dito si Rafflesia para iligtas ito. Dito na naisipan ni Diadora na tawagin ang kanyang mga kasama ngunit nailigpit na pala sila ni Rafflesia. Sa sobrang galit niya ay walang tigil niyang inatake si Rafflesia. Ngunit isa din palang floral spirit si Rafflesia at madali lang nitong napipigilan ang kanyang mga atake. Akala ni Rafflesia ay lamang na siya kay Diadora ngunit nagulat na lang siya nang may dumiretso pang atake ni Diadora at muntikan na siyang napuruhan. Dito na nakialam sa kanilang laban si Geolod at inatake na din ito si Diadora. Dahil dito ay nagkaroon tuloy ng pagkakataon si Rafflesia na mapuruhan si Diadora. Nang tatapusin na sana nila si Diadora ay bigla namang dumating dito si Dolan dahilan para mapailag sila. Sinubukan ni Geolod na atakihin si Dolan ngunit dumating din dito si Christina. Kahit si Rafflesia ay hindi din nagawang makaatake kay Dolan dahil kina Gio. Muli silang nakaramdam ng malakas na pagyanig at ito pala ay dahil sa isa pang miyembro ng 4 Demonic Knights. Ngunit bigla ding nakaramdam ng malakas na kapangyarihan sila Geolod at ito naman ay galing kay Selena. Sinubukan ni Rafflesia na suguran si Selena ngunit ito pala ang kanina pa hinihintay ni Dolan. Dahil dito ay nagkaroon tuloy ng pagkakataon si Diadora na makaganti sa kanya. Habang pinipigilan ni Selena si Geolod ay sinamantala ito ni Dolan para ihanda ang kanyang atake. Ngunit bigla ding dumating dito si Jellen kaya napilitan si Dolan na ito ang punteryahin. Dito na nakawala si Geolod at buti na lang ay mabilis nakakilo si Christina para iligtas si Selena. Katapos ay dito na din ginising ni Christina ang kanyang El-Espada at naglaban silang dalawa ni Geolod. Nilabanan naman ni Selena si Jellen pero kahit anong gawin niyang atake ay hindi niya ito mabigyan ng pinsala. Dahil dito ay tumulong na si Dolan at nagawa niya itong masaktan ng isang suntok lang niya. Dito na dumating ang pang-apat na miyembro ng 4 Demonic Knights na si George at ramdam nilang lahat ang matinding kapangyarihan nito. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Dolan at kaagad nilang sinimulan ang kanilang laban. Ilang sandali lang ay nagamit ni Dolan ang kanyang Dragonic Mana na siyang ikinagulat ni George. Habang nagpapalitan sila ng atake ay napapatanong na si Diadora tungkol kay Dolan. Kahit si George mismo ay namamangha sa ipinapakitang lakas ni Dolan. Base sa nararamdaman ni Dolan ay masasabi niyang isang fallen god si George. Dahil dito ay naisip tuloy ni George na may tinatago ding sekreto si Dolan. Alam ni Dolan na hindi niya matatalo si George sa kanyang human form pero nababahala naman siya sa sasapitin ng Elf Village kung gamitin niya ang kanyang dragon form. Ilang sandali lang ay nakialam na sa kanilang laban sila Rafflesia at ang problema ay hindi siya matulungan nila Christina. Ngunit hindi siya basta-basta pumayag na matatalo lang ng mga demons kaya muli niyang ginamit ang kanyang Dragonic power para tapatan ang atake nila Rafflesia. Katapos ay ginamit niya ang Energy Bolt na hindi na naiwasan pa ng mga ito. Dito na ginamit ni George ang kanyang 3 Demonic Light Blades at kung matapatan ito ni Dolan ay kikilalanin niya ng isang ang matinding kalaban si Dolan. Bagamat sobrang lakas ng atake na ito ay hindi pa din ito umubra sa napakalakas ding kapangyarihan ni Dolan.
Napansin ni George ang pag-aalala ni Dolan kina Selena kaya minabuti niya na papiliin ang mga elves kung gusto pa nilang makipaglaban hanggang sa maubos sila o sasapi na lang sila sa mga demons para mabuhay. Katapos ng 3 araw ay babalik sila dito at hindi na sila magpapakita ng awa. Hindi naman nagpatinag si Dolan at sinigurado din niya na haharapin niya ang mga ito gamit ang buo niyang kapangyarihan. Hindi makapaniwala si George na nakalaban niya ang matagal niya nang gustong makalaban. Minabuti naman ni Gio na iharap na sila Dolan sa kanilang tribal chief na si Dio. Maliban kay Dio ay nakilala din nila dito ang Wolfman na si Vlack at Arachne na si Alshen. Biglang may isa pa na pumasok at ito pala ay si Olivia na nagmadaling magtungo dito matapos mabalitaan ang mga nangyari. Dito pala ito ipinanganak pero mas pinili lang nitong manirahan sa labas ng kagubatan. Hindi na din nagpaligoy-ligoy pa si Gio at sinabi din nito kaagad kina Dolan ang kanilang plano. Kinabukasan mismo bago magtanghali ay susugurin nila ang portal na konektado sa Demon Realm. Alam nila na kaya nagagawang manatili ng mga demon sa kanilang lugar ay dahil sa enerhiya na ibinibigay ng portal na ito. Sinigurado naman ni Dolan na maaasahan nila Dio ang kanilang tulong. Kahit din pala si Olivia ay nakahingi na din ng tulong sa kaharian ngunit medyo matatagalan pa ang pagdating ng mga ito. Kasalukuyan namang nagwawala sila Geolod at Rafflesia dahil sa kinalabasan ng labanan kanina. Ang mga Zerts ang pinagbuntungan nila ng kanilang galit pero hinayaan na lang sila ni George. Alam ni George na makakatikim sila ng labanan na hindi pa nila kailanman nararanasan. Base sa mga ipinakita ni Dolan ay sigurado siya na ito ang dragon na nakita niya nung isa pa siyang anghel. Hindi niya akalain na magiging tao ang ancient dragon na kinakatakutan ng mga demons. Katapos ng pagpupulong nila Dolan ay kinausap niya si Diodore dahil alam niyang may iniinda itong sakit. Ito pala ay ang pinsala na naibigay dito kanina ni Rafflesia nung maglaban sila. Dahil dito ay kaagad itong pinagaling ni Dolan kaya muli na namang napatanong si Diodore kung isa nga ba talaga siyang tao. Nang matutulog na sana sila ay napansin ni Dolan na wala si Selena sa kanyang higaan. Nasa bakanahe pala ito at pagkalapit niya dito ay napansin niya na nanginginig pa din ang mga kamay nito. Nang makita niya kung ano ang pinagmamasdan nito ay nagulat siya sa sobrang ganda ng kanyang nasisilayan. Dito na din nila napagtanto ang isa sa rason bakit gustong-gusto ng mga elves na protektahan ang kanilang nayon at hindi hayaan ng mga demons na masakop sila. Sinamantala na din ni Dolan ang pagkakataon na ito na humingi ng paumanhin kay Selena na nadamay pa ito kahit alam niyang hindi pa ito handa sa mga labanan. Kaagad namang nilinaw ni Selena na hindi naman siya natatakot sa labanan pero ang problema ay nag-aalinlangan pa siya na pumatay ng kalaban katulad nung nilabanan niya si Geolod kahit alam niya sa kanyang sarili na kayang-kaya niya na itong mailigpit. Akala niya ay madidismaya si Dolan sa kanya pero mas gusto pala ito ni Dolan. Binigyan siya ng magic crystal na mismong likha ni Dolan para sa kanyang kaligtasan sa nalalapit nilang labanan. Kinabukasan ng umaga bago sila lumakad ay pinulong muna ni Olivia sila Dolan para sa kanilang magiging plano. Dahil may isang main gate at 3 auxiliary gate ang portal ay kinakailangan nilang maghiwa-hiwalay. Ang pinakamisyon nila ay may hatid sila Dolan sa main gate ng ligtas. Pagsapit ng nakatakdang oras ay kaagad din silang lumakad papunta sa mga gates. Ilang sandali lang ay natanaw na nila Gio ang kinaroroonan ng portal kaya nagpa siya si Selena na magpaiwan at tulungan sila Gio. Hinarap naman ng pinagsanib na puwersa ng mga Wolfman at Arachne si Geolod. Habang sa isa ding auxiliary gate ay nagpa siya si Diodora na harapin mag-isa si Rafflesia. Dahil sa lakas ni Jellen ay hirap na hirap sila Gio na makipagsabayan dito. Buti na lang ay dumating din kaagad si Selena at nagawa niya itong mapuruhan. Hindi makapaniwala si Selena na mas lumakas pa ngayon ang kanyang atake kumpara dati. Ang problema ay hindi pa din ito sapat para tuluyang talunin si Jellen. Nang malapit na sila Dolan sa auxiliary gate na binabantayan ni Geolod ay nagpa siya si Christina na siya na ang pupunta dito at si Dolan na lang ang mag-isang tutunggo sa main gate. Pagkadating niya sa auxiliary gate ay binangga niya si Geolod ng kanyang karwahe dahilan para bumagsak ito. Dahil siya na ang makikipaglaban kay Geolod ay minabuti niya na paatrasin na lang ang mga Wolfmen at mga Arachna. Matapos niyang gisingin ang kapangyarihan ng kanyang espada ay hindi na siya nagsayang pa ng oras at kaagad ding inatake si Geolod. Dahil sa kanyang mga atake ay muli na naman siyang tinawag na superhuman na hindi naman niya maintindihan. Matapos namang iligpit ni Diodora ang mga Zerts na pinapatake ni Rafflesia ay dito na nagpa siya si Rafflesia na harapin na siya. Ginamit ni Rafflesia ang mga naipon niyang mga life energy para atakihin si Diodora. Sinubukan naman ni Diodora na makipagsabayan pero nalulusaw lang ang kanyang mga atake. Dahil dito ay nagpa siya na gamitin ang kapangyarihan na katulad din kay Rafflesia.
Lalo lang nasabik dito si Rafflesia at kaagad nilang sinubukan kung sino ang may pinakamalakas na kapangyarihan sa kanila. Ilang sandali lang ay hindi na nakayanan ni Diodora ang lakas ng kapangyarihan ni Rafflesia dahilan para mahigop din ito ang kanyang life energy. Ngunit wala itong kaalam-alam na ito pala ang kanina pa hinihintay ni Diodora. Bigla na lang may kung anong tumubo sa mukha nito kasabay ng sobrang sakit na kanyang nararamdaman. Ito pala ang halaman ni Diodora kaya dito na sinabi ni Diodora kung paano niya ito nagawa. Kahapon niya pala ito naitanim nung matagumpay niyang madaplisan sa mukha si Rafflesia. Wala nang nagawa pa si Rafflesia hanggang sa tuluyan na siyang malamo ng mga alaga ni Diodora. Ang problema ay may mga natitira pa palang mga Zerts at wala na siyang lakas para labanan ng mga ito. Buti na lang ay dumating si Dolan at mabilis niyang inubos ang mga Zerts. Nang magkamalay si Diodora ay dito niya na nalaman na dati palang dragon si Dolan na nabuhay lang muli sa katawan ng isang tao. Hindi na din nagtagal pa si Dolan at umalis din siya kagad para harapin si George. Nagtataka naman si Selena kung ano ang nangyari sa kanya. Nagkaroon pala siya ng malaking sugat pero buti na lang ay napagaling din niya ito kagad gamit ang magic crystal na ibinigay ni Dolan. Plano nila Fio ay patakasin si Selena dahil baka mapahamak lang siya kung mananatili pa siya dito. Dahil paulit-ulit na tinanong ni Christina kung ano itong superhuman ay nagpa siya si Geolod na ipaliwanag ito sa kanya. Maliban sa hindi pangkaraniwang kakayahan ng mga superhuman ay nabanggit din ni Geolod ang sinapit umano ng Ancient Dragon sa kamay ng isa ding superhuman. Matapos itong sabihin ni Geolod ay nabigla si Christina dahil isa din pala siya sa tinutukoy ng kanta. Dahil naiintindihan niya na ang lahat ay dito niya na napalabas ang matindi niyang kapangyarihan. Isa-isa niyang pinutol ang mga kamay at paa ni Geolod at katapos ay ang ulo nito dahilan ng tuluyan na nitong pagkatalo. Pagkadating ni Dolan sa main gate ay pinapasok siya ni George sa Demon Realm para makapaglaban umano sila ng buo nilang lakas. Nagawa ni Fio na madala si Selena sa ligtas na lugar at katapos ay kaagad din siyang bumalik para tulungan sila Gio. Bagamat may maayos na teamwork sila Gio ay hindi pa din nila mabigyan ng matinding pinsala si Jellen. Rinig ni Selena ang kanilang mga sigaw kaya dito na muling nagkaroon ng lakas ng loob si Selena na ipagpatuloy ang pakikipaglaban. Dali-dali siyang bumalik at buti na lang ay nagawa pa niyang mapigilan si Jellen sa gagawin sana nito kay Gio. Naglaban silang dalawa pero sa pagkakataon na ito ay hindi niya na pinaporma pa si Jellen. Sinubukan pa ni Jellen na makipagsabayan ngunit dahil sa Magic Crystal ay mas lalo lang lumalakas si Selena na kahit ang kanyang alaga ay nagmistulan ng dragon sa paningin ni Jellen. Dito na nawalan ng pag-asa si Jellen at tinanggap na lang ang kanyang katapusan. Nang makapaghanda na pareho sila Dolan at George ay sinimulan din nila kagad ang kanilang labanan. Habang patungo naman sa main gate sila Selena ay nakita nila sa daan si Christina. Dumating din si Diodora kaya naisip nila na tanging si Dolan lang ang naruroon sa main gate. Kasalukuyan naman ng nasa main gate si Olivia at ilang sandali lang ay dumating din dito sila Dio. Nang malaman ng mga ito na bumalik sa Demon Realm si George ay naisip nila Dio na samantalahin ang pagkakataon na ito na sirain ang portal. Pero ang problema nila ngayon ay nasa Demon Realm pa si Dolan. Pagkadating nila Selena ay sinabi nila ang kanilang plano na sirain ang portal kahit nasa loob pa si Dolan. Iniisip nila na baka kung matalo si Dolan ay magsulputan muli ang mga demons. Ngunit hindi pumayag sila Selena at Christina dahil naniniwala sila na hinding-hindi matatalo si Dolan. Sumang-ayon din sa kanila sila Gio at Fio kaya wala na silang nagawa kundi hintayin na lang na bumalik si Dolan. Patuloy lang sa pagpapakawala ng matitindi niyang atake si George pero kahit gaano kalalakas ang mga ito ay hindi pa din ito umuobra kay Dolan. Nang gumamit si Dolan ng isa sa matindi niyang atake ay naramdaman ito ng isang demon. Bagamat nakayanan ni George na sanggain ang atake ni Dolan ay alam ni Dolan na wala na itong maibabato pang atake sa kanya. Dito niya na sinamantala ang pagkakataon na tuluyan na ito at gamit lang ang kanyang espada at kanyang bilis ay wala na itong nagawa pa. Gayunpaman ay wala namang pinagsisisihan si George dahil kahit papano ay natupad niya pa din ang matagal niya nang inaasam na makalaban ng pinakamalakas na dragon. Para naman kay Dolan ay masasabi niya pa ding may aura at fighting spirit si George na kagaya kay Ardes. Kagad namang natunto ng isa pang demon si Dolan at tuwang-tuwa ito dahil sa wakas ay makakapaglaro na naman umano sila ulit. Pagkalabas ni Dolan ng portal ay kaagad siyang niyakap ni Selena sa sobrang tuwa nito. Dito na din nila napagpasyahan na sirain na ang portal at katapos ay ipinagdiwang nilang lahat ang kanilang pagkapanalo. Binihisa ni Fio sila Selena at Christina at nagustuhan naman ito ni Dolan. Dahil dito ay sinabihan ni Fio si Dolan na isayaw si Selena at sinunod niya naman ito.
Makalipas ang ilang oras ay narinig ni Dolan si Christina na kumakanta. Lumapit siya dito at tungkol pala ang kantang ito sa Hero at sa pagkakaibigan nila ng White Dragon. Nais sana ni Dolan na malaman kung ano ang nangyari sa Hero at sa White Dragon katapos nilang talunin ang Evil Dragon, ngunit sinabi lang ni Christina na hanggang doon lang ang kanta. Gayunpaman ay naniniwala si Dolan na siguradong pinapahalagahan ng White Dragon ang pagkakaibigan nila ng Hero. Kinabukasan ng umaga ay nagpaalam na sila Dolan para bumalik na ng Beren Village. Bilang pasasalamat ay may ibinigay si Theodore kay Dolan at katapos ay hinalikan din niya ito na siyang hindi nagustuhan ni Selena. Gabi na nang dumating sila sa Beren Village at nang papasok na sana si Dolan ng kanyang bahay ay bigla na lang may umatake sa kanya. Kagad siyang nawala ng malay at nang magising siya ay para lang walang nangyari sa kanya. Dahil wala siyang maalala ay ginawa niya lang ang mga nakasanayan niyang gawin sa araw-araw. Isa dito ay ang pagkwekwento sa mga bata tungkol sa mga dragon na kung saan ay isa siya sa mga ito. Katapos niyang magkwento ay ipinasyal naman nila sila Theodore sa merkado. Dahil sa kalakalan nila sa Forest of Entei ay mas mabilis na lumago ang kabuhayan ng iilang residente ng Beren Village. Pagsapit ng hapon ay sumama sila ni Selena sa pagpapatrol nila Balan. Nakita ni Selena sa unahan ng mga armored bear kaya kaagad niya itong inatake dahilan para mapuruhan ito nila Balan. Pero mabilis silang inawat ni Dolan dahil wala naman umanong sinasaktan na tao ang mga armored bear na ito. Ngunit hindi siya pinakinggan nila Balan at ang mas ikinagulat niya ay sumang-ayon din si Selena sa mga ito. Pagkabalik nila at habang pinagmamasdan niya ang kanyang mga pananim ay nilapitan siya ni Eri. Dito niya na nalaman na aabandonahin na pala ng kanyang mga kanayo ng Beren Village. Ito umano ang napagdesisyonan nila maguro kaya dali-dali siyang nagtungo sa kinaroroonan ng mga ito na kasalukuyan nagpupulong. Sinubukan niyang pigilan ng mga ito sa kanilang pinaplano ngunit nagulat na lang siya sa kanyang nalaman na parang siya lang ang may gusto na manirahan dito. Kinabukasan mismo ay nag-umpisa na magsialisan ng ibang mga residente. Kabilang dito ang kanyang pamilya at wala din siyang nagawa para pigilan ng mga ito. Pagkaalis ng mga ito ay kinausap siya ni Christina at nagtaka siya sa pananalita nito na parang wala na din itong pakialam pa sa Beren Village. Habang naghahapunan sila ni Selena sa bahay nito ay bigla na lang silang nakaramdam ng pagsabog. Ito pala ang kanyang bahay kaya dali-dali silang nagtungo rito at naabutan nila dito si Christina. Ito pala ang nagsunog sa kanyang bahay kasama ang iilang mga residente ng nayon. Balak din sana nito na sunugin ang kanyang mga pananim kaya kaagad niya itong pinigilan. Humingi siya ng tulong kay Selena na kausapin si Christina ngunit pati din pala ito ay nakahanda na para umalis ng nayon. Dito na siya pananghinaan ng loob at wala na siyang nagawa pa. Muli siyang nagising pero sa pagkakataon na ito ay nasa bulkan na siya kung saan siya dati nakatira at nasaan yung dragon. Inisip niya kagad na isa lang sigurong panaginip ang kanyang pagiging tao sa loob ng 16 na taon. Kasabay nito ay naririnig din niya ang boses ng isang babae na ipinapamukha sa kanya na panaginip lang ang lahat ng mga nangyari. Biglang may nagsalita sa kanyang harapan at ito pala ay si Selena na siya namang ikinagulat ng babae. Dito na nagbago ang paligid dahil alam pala ni Selena na siya si Dolan kahit nasaan yung dragon siya. Muli nitong ipinaalala sa kanya kung paano sila nagkakilala at paano niya ito tinulungan na makapanirahan din sa Beren Village. Dahil dito ay muli siyang nagkaroon ng pag-asa at naintindihan niya na ang kasalukuyan niyang kalagayan. Nang maglaho si Selena ay kaagad niyang kinausap ang babae at nakilala niya ito dahil ito ang kanyang karibal na si Calavit. Wala itong ibang hangad sa muli nilang pagkikita kundi ang mailigpit siya. Ngunit wala naman siyang balak na atrasan ng hamon nito sa kanya. Dito na nito pinalabas ang Evil Dragon na siyang nagpahirap sa kanila ng kaibigan niyang Hero. Akala ni Calavit ay mahihirapan din siya na labanan ito ngunit isang atake lang pala niya ito. Bilang kabayaran sa ginawa ni Calavit sa kanya ay pinatikim pa niya ito ng isa pang matinding atake. Hindi makapaniwala si Calavit kung bakit para mas lalo pa siyang lumakas na dapat hihina siya dahil sa pagkakabuhay niya muli bilang isang tao. Dito na nila napag-usapan ng tungkol sa Curse of the Fallen Gods at ito din ang pinagdadaanan ni Dolan ngayon. Darating ang panahon na maglalaho na lang ang kanyang kaluluwa dahilan para ikalungkot din ito ni Calavit. Kahit ilang beses na silang nagkalaban ay itinuturing pa din nila ang isa't isa na kaibigan. Dito na nagpaalam si Calavit kaya naputol na din ang masamang panaginip ni Dolan. Ilang sandali lang ay dumating si Selena kaya isinama niya ito papunta kay Christina. Ipapaalam niya pala kay Christina ang kanyang desisyon na mag-enroll sa Galwas Magic Academy. Dahil dito ay biglang nakaramdam ng lungkot si Selena sapagkat alam niya na magkakahiwalay sila ni Dolan ng mahabang panahon.
Sinabi ni Dolan ang kanyang mga dahilan at isa na rito ay ang payo sa kanya ni Denzel na kung gusto niyang protektahan ang Varen Village ay mas mabuti kung mahahasa pa niya ang kanyang mahika sa academy. Kinabukasan din mismo ay umalis siya kagad patungo sa Galoa para sa kanyang entrance exam. Dahil dito ay mas nabahala lang si Selena dahil unti-unti nang nangyayari ang ayaw sana niyang mangyari. Unang exam ni Dolan ay ang written exam na mabilis lang niyang natapos. Biglang nagparamdam sa kanya si Calavith at alam nito na sisiw lang sa kanya ang exam. Dahil nakapikit siya ay inakala tuloy ng examiner na tinutulugan niya ang exam. Kasalukuyan namang kasama nila Balan si Selena sa pagpapatrol sa kagubatan. Nang tinawag siya ni Balan ay inakala niya na may kalaban kaya kaagad niyang ginamit ang kanyang kapangyarihan. Buti na lang ay kaunting galos lang ang tinamo ng kanilang mga kasama. Alam nila Eri na hindi makapag-focus si Selena dahil sa desisyon ni Dolan na mag-enroll sa Magic Academy. Naiintindihan nila ito dahil kahit pala si Eri ay nalulungkot din na hindi niya makikita ng matagal si Dolan. Pagsapit ng gabi ay muling binuksan ni Selena ang libro tungkol sa isang halimaw na nagkaroon din ng kaibigan na tao. Bagamat gusto niyang sumama kay Dolan sa Galoa ay alam niyang hindi ito pwede dahil kakatakutan lang siya ng mga tao at ayaw niya na maging problema para kay Dolan. Habang binabasa niya ang libro ay dito niya lang napagtanto na umiibig na pala siya kay Dolan. Ang problema ay hindi niya pwedeng dalhin si Dolan sa kanilang nayon dahil mas gusto niya na pagtuunan ni Dolan ang pagprotekta sa Varen Village. Dito na siya nagpasya na umalis na lang ng Varen Village dahil ayaw niya na maging sagabal sa mga pangarap ni Dolan. Wala siyang kaalam-alam na sinusubukan na pala ni Dolan na makiusap kay Denzel kung pwede siyang isama nito sa Galoa. Kinabukasan pagkadating ni Dolan sa nayon ay kaagad siyang dumiretso sa bahay ni Selena para ipaalam ang magandang balita. Ngunit wala na dito si Selena at nakita niya sa mesa ang sulat. Matapos niyang mabasa ang sulat ay dali-dali siyang umalis para hanapin si Selena. Napilitan siya na gamitin ang kanyang dragon form nang sa gayon ay mas mabilis niya itong makita. Pagsapit ng hapon ay nagulat si Selena nang makita sa himpapawid ang dragon dahil ni minsan ay hindi pa siya nakakakita nito. Ito pala ay si Dolan kaya gulat na gulat siya nang matunton siya nito. Minabuti nila na dumaan muna sa latian kung saan sila unang nagkita. Dito na sinamantala ni Dolan ang pagkakataon na sabihin kay Selena ang magandang balita na pwede niya itong isama na manirahan sa Galoa. Sa una ay nag-alinlangan pa siya dahil alam niyang kakatakutan lang siya ng mga tao sa Galoa. Pero dahil ayaw niya na mahiwalay na kay Dolan ay pumayag din siya sa alok nito.